Sa video na to, sasagutin natin ang tanong, makakatama ba ang scope kung pabaligtad ang pag-install nito? Wow naman! Wow! Wow! Ang objective lens ay andito sa likod. Ito naman ang ocular lens. Ito ay inspired doon sa video ng US Navy na kung saan ay kinakantsawan ng isang kapitan dahil siya ay nag-firing gamit ang baligtad na scope. Ito yung image na yan. Ngayon, i-validate natin dahil marami nagsabi, okay lang yan, kahit baligtad, tatama pa rin yan. Tingnan natin, dahil ako mismo, hindi ko pa rin nasubukan. Ang tamang setup ng scope, ang tinatawag na objective lens, ay nasa harap. Ang ocular lens, kaya nga ocular, yung eyes, doon sa likod. Mahalata mo masyado kung baligtad ang pagka-setup dahil ang power ring, ito yung tinatawag na power ring, ito ay nasa likod. Okay? Tapos, makikita mo, almost the same naman yung, andito sa taas yung bullet drop compensator o kaya yung elevation knob sa bawat gilid niya. Either andyan yung tinatawag na parallax adjustment o kaya windage knob. So, hindi mo mahalata kung dito ka lang nakatingin. Dito talaga yon, babaligtad. And most of the scope kagaya nito ay mas malaki dito sa ocular lens as compared dito sa objective lens. Ngayon, subukan na natin ano ba ang maging performance kung pabaligtad. Dahil sa ilalim nito, ang sight picture ay malayo. Maliliit ang makikita mong reticle at syempre malayo din ang paningin mo as far as the target is concerned. Magiging malayo. Ang purpose ng scope ay palapitin mo yung target. Yung paningin mo ay palapitin mo siya. So the higher the power ang setting mo, ang dating ay parang lumalapit sa iyo yung target. Pero in this particular case, malayo ang paningin mo. Ngayon, tingnan na natin kung ano ang maging resulta. Mahirap nga naman to, baligtad ang aking scope. Napakalayo ng target. Ngayon, maximum ko na yung power, ngunit malayo pa rin. May nakikita ka pa rin reticle pala. Kaya lang, ang problema ay maliit na at malayo yung target. So, tingnan natin. Lagyan natin ng illuminated reticle, gamitan natin ng illumination. So, yung scope na to ay zeroed na siya sa layo na to kung tama ang pagka-setup. Ngayon, binaligtad natin. Let's see. Naka, unang problema mo is yung tinatawag na eye relief. Eye relief should be around 3.5 inches kung tama ang pagka-setup ng scope. Dito, mahirapan ka sa pagkuha ng tinatawag na true sight picture. Walang shadow. Mahirap siya. Okay, firing. Saan? Yung sa bakal tumama, sir. Yung sa stand niya, sir. Sa stand. Hitting low, hitting high? Hitting high, sir. Hitting high? Hitting high siya. Okay. I-aim low ko. Yun ang nangyari. Naging hitting high na. Yun. Tumatama rin pala. Tumatama pero maiba yung zero. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Miss na. Mahirap kunin ang side picture. Napakaliit ang tinatawag na field of view. Yan ang maging epekto niya. Ang field of view, in yung sa scope, ang dating is parang lumiit, no? Parang nagkaroon ka ng glaucoma. Yung field of view mo, liliit. From ganyan kalaki, maging gano'n na. Kahit anong adjust mo sa power ring. Ano yun? Hitting high? Yes, sir. Mahirap itama ngayon. Mababa yun. Tumaas, sir. Tumaas naman. Yes, sir. Parang may problema ka. Kasi mahirap hagilapin. Yun. Tumama ako. Hindi ako consistent. Bumaba, sir. Tingnan mo. Ano? Waiting left, sir. Waiting left.
mahirap lang hanapin dahil malayo nga yung reticle, parang maliit. Okay, kasi baligtad ang scope. Kaya yung si US Navy, baligtad. It was inverted, man. Okay, pupunta tayo sa 500 meters. Dati ko na itong naitama dun sa 500 meters. Tingnan natin if we are able to hit that target. Okay, sa 500 meters tayo. Tingnan natin kung tatama tayo. I-validate natin uli. Nakikita ko na yung reticle for 500 meters. Naku, mahirap nang hanapin yung aiming point dahil lumayo ang paningin natin doon sa target. Wala ka nang makita doon saan dapat ang aiming point mo. Okay, anyway. Hey, hi, sir. Hi, sir. Mga 16, sir. Hit. Mababa, sir. Mababa, sir. Mababa pa rin, sir. Yun. Hit. Tamas, sir. Tamas. Hit. Yun. Hit. Mababa, sir. Hit. 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 Tumatama tayo sa kalahating kilometro. Pero it is a challenge. It takes expertise dahil lang ginagawa ko more on tansya, estimate na doon banda yon. Dahil wala na ako nakakita na aiming point eh. So ang ginagawa ko, tumitingin muna ako sa ground, inaaninag ko doon sa kabila kong mata na saan ang location ng target. Then from there, dahan-dahan kong inaangat yung aking reticle towards that possible aiming point. And then kapag tumama na ako ng isa, ginagamit ko yung reticle ko as reference na dito banda yon, hindi lalampas yung dito sa sides niya para ma-maintain ko yung aiming point. And I was able to prove na kaya pa rin tumama, kaya lang napakalaking challenge how to do it. So it is also the first time that I tried shooting with an inverted scope. Pwede, you can do it, but you look like stupid if you do it. What I have proven today is that you can actually hit targets out to 500 meters with an inverted scope. However, it is not really advisable because there is always a proper way in installing the scope. Second, it will be a challenge on your part how to aim at the target if you set up your scope this way. Kaya nga bumili tayo ng scope na may tama na specification. Andito yung objective lens, yung harapan. Ito yung ocular lens, doon yung mata mo. At kung baligtarin mo yon, para sa ano ngayon na dinesign siya in the correct manner if kung ang paggamit mo naman ay mali. So, lesson para sa mga armorer, do not sabotage your commander. You install the scope properly before handing it over to your commander. If there are instances wherein the commander is asked to fire a small arms weapon like the 5.56 M4 carbine rifle, then you must set up the scope properly so that he will not be humiliated in case that would reach the attention of, say, critics, media personalities, and also fellow soldiers who understand scope basics. I hope you learned something from this video. Best regards to all of you. Thank you for your feedback about my channel. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya.
i-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon at ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share ninyo. No? I-share ninyo, i-subscribe ninyo, at makipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.